Conbanwa, this is Nino. And Miss Jeanette. Yung tinatawag natin better half natin dito. Ayan. So, bago natin masimulan na ating panibagong episode sa remake, ano pa ba? Ilang shoutouts na naman na ilalatadan natin sa screen. Ano, handa na ba? Handa na ba? Handa na ba? Ay, ano pa bang hinihintay natin? Oh, you know what to do. Sit back, relax, and enjoy the show. God bless. Now, we have already given you shoutout, so ano pa bang hinihintay natin? Simulan natin kaagad ang panibagong episode dito sa remake na to. At sa episode na ito, siguradong nandito pa rin. Ang topic nito ay tungkol ito sa isang individual na naman, o kahit na sino pa sa mundong ilalim na to, ang nasa order of battle ko dito. So, simulan natin. On the special, on Interval 19 of Ninja's Revenge Remake, Season 1, known as Cruelty to Individuals. Cruelty to Poor Individuals. So yun na nga. Ba't natin nasabi ang pamagat na yan about dito sa cruelty ng mga nasa individual to? So, hango ito doon sa isang nabasa ko doon sa social media platforms na usahan ng title, college graduate ka, pero bago natin pagpatuloy yan, may i-share po tayo na isang talata ng Biblia na ayon dito sa Awit 82, versikulo 3 hanggang 4. So, Psalms 82 verses 3 and 4. So, ito, babasahin natin. Ayan. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungan ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. So, yun na yun. So, ibig sabihin, hindi dapat minimistreat na lahat ng mga nasa higher positions, o yung mga permanent, o yung sinasabing mas matanda, yung mga mayayaman, ang mga hamak na individual na katulad ng mga mahihirap, maralita, o yung mga taong na partikular na ako, syempre magiging daddy na ako, na nangihikaos din para lang makatulong sa pangarap. Eto, itutuloy natin ang pinakamatinding bakbaan dito sa remake na to, na kung saan about ito sa baka iniisip na naman ng mga loko-loko dito sa sanlibutan na to, sa mundong ilan na to. Lahat ng mga pinopost ko, lahat ng mga binablog ko dito, sinasabi pa tama. Disclaimer po mga kapatid ha, wala pong pangalan, wala pong name drop na nagaganap dito sa patimpala na to, sa segment na to. Tanda mo, dahil na sinasabi ni Ted Filon sa Hoy Gising, ayan, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit, at pampikon dito sa vlog na to ay laging talo. Yun. So, simulan na natin dito. At bago pala natin simulan, shoutout muna sa Mangkano Racing Team, sa Guni Aling Bebang, tapos Mouse Milk Penetrating Oil, at tagabalot ng lumpia sa labas nila James sa UCC Camarin. At alam mo na ibig sabihin nun,
ay sisimulan na natin ang pinakamatinding episode na to sa remake. So, ang title, isi-share ko sa inyo. Ayan. Dalawang klase yan eh. College graduate ka, pero, ayan, dalawa yan. Nag-security guard ka, nag-cashier sa mga malls, call center agents, naging janitor, janitress, mga maintenance, at kung saan-saan pa na feeling nila ang baba ng tingin nila sa'yo. Diba totoo? Kahit ako na JO lang eh, kahit na sabihin mong janitor in pursuit lang naman, parang alam ang trabaho, kahit yung mga magbubutihan, yung mga nangangalakal, marangal na trabaho yan. Kesa itong mga to, hindi ba nilang marangal? Hindi ba nilang mababangan na yung mga trabaho, marangal naman ang kinakain. Kesa naman yung magnakaw. At ito sasabihin ko sa inyo. Ayan, ito sasabihin ko sa inyo. Ako, hindi baling tumandaong JO o kontraktor dito sa pinapasuha kong trabaho. At least, namumuhay kami ng marangal, kumakain kami sa tama. At syempre, malilinis ang konsensya namin. Hindi katulad ng karamihan dyan ang mga nakasagupa ko many years ago na kumbaga sa Wheaties, ang taas ng lipad. Bakit? Dahil dyan sa akasip-sip. What? Oy. What the fuck? Dalawang beses na yan! May mga gadget sinasabi ko, sasabihin ko sa inyo sa to. Hindi lang yan ang patikim pala sa inyo yan. Dahil unang sasabihin ko sa iyo, may kasunod pa yan. Mas masahol pa riyan ang ibabato ko sa iyo dito sa vlog na to. Kaya kumapit lang kayo sa upuan at baka kayo mahulog. Okay, simulan natin dito sa So, ano sabi ng mga relatives dito? Habang ginagawa nilang mamarites sila, nagchichismisan. Eto, graduate ka nga, graduate ka nga, pero yung totoo yan lang ang naabot mo. Sayang ang natapos mo. Nagagalungkot pa, hindi ka papansinin kahit magkita pa kayo. Alam mo kung tutusin, parang sinasabi mo na ang liit-liit, kagaya ng mga putaragis niya sa workplace na pinapasuhan ko. Ang baba ng tingin sa akin, palibasa, utility lang, guard lang, tapos call center, kung ano-ano, JO lang, at sila permanent. Hindi porkit na uulitin ko sa inyo, mga siraunong daga kayo. Huwag niyong pinupulang sa akin ng guard na mas matanda ako sa'yo, o team leader, o team o anong tawag nito, o permanent na guard ako. Pag may na-realize nyo na sa sarili nyo na talagang mali kayo. Eh kaso ang problema sa inyo mga sungangot na pulpul kayo eh, ang tataas ng pride nyo. Ang tataas ng pride nyo. Kayo na nga nitong gumawa ng mali. Hindi pa kayo marunong mag-sorry, hindi kayo marunong magpaumbaba. Akala mo siguro nakakatuwa yung mga pinagagawa mo. At kung banta-banta kung magbanta ka pa sa mga maliliit na ipajating ka sa trabaho, ikigigil ka nyo na, gago ka. Alam mo anong ginagawa dapat sa mga excuse me, yung mga ganyang klaseng bunganga na mahilig magsumbong, magsipsip, magano. Alam mo anong mga ginagawa sa bibig niya yan? Yan ang video. No. Hindi siya! Dapat yung ginagawa sa mga bibig nyo na dapat lang isigar yung mga dahil sa putaragis na masasamang sinasabi mo eh.
Alam mo kung tutusin, yun noon teksto, noong nakaraang Sabado ko nung nagsamba ako sa kapila namin, sa BS5, ang topic, saktong-sakto talaga sa inyo. Yan di lalo na yan, na matatabil. Kaya yun, ginagamit nyo rin, ginagamit kasi yan eh, yung pagpupuri sa ama at pag-aalikos na, pang-aalimura sa mga tao. Kagaya nyo. At saka yung pangugali na hindi nyo kakilalanin dahil ang baba ng tingin. Nakakababa talaga kayo ng moral. Akala nyo, tataas ng eris sa sarili nyo, no? Pues, sasabihin ko sa inyo, eto. Eto. On my explanation here. Sasabihin ko sa inyo, eto. On my explanation, sa mga bagay na yan, ang mga matataas ang ano nyo, eto. Comparing your specs in education, grades, medals, ranks, titles, or credentials, kahit na nag-take kayo ng doctor's degree, master's degree, at kung ano-ano, even your own so-called eligibility, you come up on top. But, may malaking but, oh. Ano, may malaking but? But, despite that, you cheated, you fight dirty, you discriminate everyone who is starting to grow up. Ulitin ko, you discriminate everyone, particular me, including me, who is starting to grow up, and it got you banned. That is the day that your own knowledge betrays you. Alam mo, ba't ko nasabi yan? Yang kaalaman nyo na yan na napulot nyo sa eskwela ay sharing. Magtataksel sa'yo, magtatraidor sa'yo. Ulitin ko in English, your own knowledge betrays you. Because you demons here in my turf are a biggest mockery to the world. Ika nga, kayong mga tapula ng mga jablitong buhang kayo, pambansang joke time nga lang kayo dito sa Rimig eh. Kaya nga maraming minsan nagagalit eh. Kaya kayo yun, pambansang joke time talaga kayo dito. Kayong mga, lalo na ikaw na nasa order of battle ko dito, na ayaw, sige pa rin, na ayaw mo rin maging ng sorry kahit hindi mo tinitreat lahat ng mga mas malilit sa'yo, palibasa. Tangina kasi, halimbawa, kadikit kasi, puro sip-sip, ayaw malakas sa loob. Kung sa iba, mga siraulong taga kayo, nagagawa nyo lahat ng mga bagay-bagay na yan, pues ibahin nyo itong nagpa-vlog na to. Ang dami ko nang kinalaban yung mga ganyang klaseng tao, na lalo pa lahat ng mga masamang ugali na katulad nyo. Ayan, ulitin ko sa inyo. Huwag kayong masyadong cruel sa kapwa mo. Kung ayaw nyong gantihan kayo ng Ama sa Langit at tamaan sana ng kidlat sa mga gagawin nyo. Ulitin ko, any plan of yours involving evil is wrong. Kaya kung gagawin nyo sa akin, bago nyo gawin sa akin yan, tamaan ka sana ng kidlat. Ano, may iiyak na ba dyan? Hindi, wag muna, may susunod pa dyan. Pero ito sasabihin ko sa inyo. Pagkatapos ito doon sa, yung ang security guard, isusunod na natin ito. Ayan. Pero, may follow-up pa tayo dito. Ayan. Pero, pag teacher, PNP, TFP, BGMP, BFP, Coast Guard, administrators ka. Pero kapag naging teacher ka, police, sundalo, Coast Guard, bumbero, administrator ka, o hepe ka sa kung saan department, wow! Abot hanggang langit, no?
galaxy yung pag-congrats nila sa'yo. Lalo na sa chat o GC. Proud pa sila na ipos ka, at kung ang personals naman, malayo pa lang nakangiti na sila sa'yo at automatic mangungumusta agad. Alam mo, yan ang ayaw ng Panginoon niya sa mga ganyan eh. Yung kay Como, nasa matataas na posisyon kayo, lagi permanent kayo. Tapos, akala siguro ang tataas sa tingin nyo, yung yapang nyo pa. Hoy, idiktin nyo kaya ito yung salita na to sa isipan nyo na itong ilalagay ko na mensahe sa inyo. Ayan. Basahin nyo maigi. Ayan. Great achievers are great troublemakers. Marami dyan, hindi ko naman nilalahat, hindi ko naman nilalahat, pero panigurado, nasa 95% yung mga yan na nasa workplace ko na yan, na naasaguba ko, naasalam mo ako, at bangga ako ng mga nakarampa sa loob at labas ng mundong ilalim na to. Ayan. So, dito naman tayo sa mga relatives naman. Eto, sasabihin natin eto. Eto sasabihin ng mga pamangkin ko yan. Pamangkin ko siya sa pagkapinsan. Anak siya ng third cousin ko. Tito-tita ko siya. Siguro, kahit ka mag-anak sa Ingron, kilalang nilang talaga. Worst is sila pa yung maungulang kumain pa sa handa mo. Oh. Anong ibig sabihin ng ganyan? Nakakalungkot, di ba? Kahit hindi mo kadugo, kahit hindi mo ang tatasan na lang. Pero kayong mga nasa matataas na sinasabi na sa permanent, hindi ko naman ilalahat. Pero 90% nasa inyo, ang baba ng tingin sa amin. Ang bababa ng tingin mo sa amin, kahit J.O. lang. Ulitin ko sa'yo, marangal naman ang trabaho namin, hindi katulad yung karamihan sa inyo na ayoko man sabihin eh, pero baka alam ko may magagalit sa inyo dito sa sasabihin ko eh. Ayoko kasi yung dating naging umangat-angat na konti, akala mo, ang yabang na, sip-sip, sul-sul, sumbong, wala namang mapapala yung mga yan eh. Putangin na. Ang dami-dami nang gumawa sa akin ng ganyan na sinirsilahan ako. Alam mo, kita mo? Alam mo yung mga naninira sa akin? Lalo pa kapatid ako. Baka mangyayari dyan. Yung mga tao na naninira sa akin, baka sila pa yung bumagsak dyan. Baka mangyayari, may lang eh. Baka sila pa yung bumagsak. Ako, magbabanta na ipapablatter. What? What the fuck? Utak galunggong nga talaga eh. Kaya sabi ko sa inyo, totoo, ayan. Yang utak mo na yan kasing kitid lamang ng hibla ng buhok o ng molecule ng pag-iisip mo na yan. Ano pang ibig ko sabihin yan? Utak mo kasi may ubo. Hindi nakakatuwa sa lahat ng mga bagay na nang uuri ka ng kapwa mo. Kasi wala naman talaga sa talata ng Biblia na sinasabi. Yan, kagaya yung publikano tsaka yung publikano na yan tsaka yung pariseo. Ayun, yung tao na yung publikano yung mga makasalanan, yung pariseo, yung nagmamataas din. Ganyan kayo sa talata na yan. Ganyan kayo. Nagpaparinig. Nagdadasal kayo sa harap ng dambana. Tapos sasabihin, hindi ako katulad ng mga mahihirap. Ang taas ng inabot ko.
eh sira ulo ka nga talaga. Nauuri ka nga talaga ng mga ganyang klase ano eh. So, ibig sabihin, malaking galit ng ama ang ibabagsak sa'yo dahil sa mga putaragis na kayabangan niyo at pangahamak niyo sa apa niyo. Eto, ipapaliwanag ko sa inyo etong explanation na to. Ayan. Ang on my explanation here in this segment is, listen very carefully if you have ears. So here it is. Those who are taken by appearances alone are truly foolish. And an argument like that is but the simperings of the fool, ugly, shameful, sanctimonious sons of witches here in this corrupt world. Also an incomprehensibly imposing evil still lurking around in this kuko, nati, corrupt world. Bakit? Kasi kayo mga top achievers dito sa mundong ano na to, sa sanlibutan na to, talagang yung mga naturingan na nasa higher position, hindi ko naman nila lahat, ay karamihan dyan mga troublemaker dyan, ang yayabang. Nako, pag ganyang ginagawa nyo, kawawang taong bahay sa inyo dyan, kawahawa yan. Ano ba yung, tama nga yung sinasabi dito sa ano, magtrabaho na may ngiti. Eh kaso sa nakikita ko rito sa workplace na to, walang nakikita ganyan, kundi siraan, silipan, nangingialam ng mga ano, inaaway pa. Aba, sumusobra ka na ata, mongoloid. Hindi maganda yung ginagawa mo rin. Kaya sasabihin ko sa'yo, you are God's enemy. And as for you demons, just how long did your bloody pawn sustain that I would be satisfied screwing me by the lies of you? Hanggang kailan kayo titigil sa kahamak, kakasumbong, kakasira sa akin sa mga pinaggagawa nyo na yan? Kakasilip nyo, kakasumbong, kakasipsip, kakasulsul. Ginagawa nyo yung lahat ng mga bagay na puros kasinungalingan. Kasi palibasa, mga putaragis kayo, mga pathological liar kayo. Ayan. Sasabihin ko sa inyo, mainig kayong mabuti. Besides of becoming a public servant here in the government, and I am under God's orders to contribute to society, and I remold all its filth. Gotta gripe with that? Naintindihan mo? Yan ang pinakamagandang contribute dito na nagawa ko dito sa city government na to for 20 years. Since na naging estudyante ako, jayo na 4 hours, hanggang sa naging 8 hours ako. Ang tagal ko na rin nalimbilan doon sa alma mater na pinapasuhan ko at tinatrabahoan ko. Bakit? Ang dami ko nang pinakisamahan yan. Eto sasabihin ko sa inyo. Mainig kayo yung mga gumagawa ng pinagpaplanuhan ako na hindi maganda. Sasabihin ko sa inyo, eto. Baka yung nakikita nyo doon sa panunong panilingkod bayan na, ayan, hindi ako maikibahagi sa lahat ng mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. So, ibig sabihin, any plan of yours involving evil is wrong. I'll put a stop to it. Pipigilan ko lahat ng mga ginagawa nyo, yung mga sinisira mo yung buhay ng isang trabahante dahil sa kakasumbong nyo, kakasipsip, kakasulsul nyo. Hindi papayagan ng Panginoon yan. At lalo-lalo na kapag ang kapatid mismo na nagbablog na to ang inagrabyado nyo, tanda mo. Sasabihin ko na lang yung sinabi ni Senator Juan Ponce Enrile. Kung gusto mong maging magulong buhay mo, guluhin mo ang mga kapatid, lalo-lalo na ang Iglesia ni Cristo. Subukan mo. Huwag nyo rin susubukan na gisingin na natutulog ng higante. Dahil kapag
Diba sa nangyari yan? Aba. Baka nga kayo, baka pag na-tiyempo kayo sa ginagawa nyo, baka pag nagalit ang ama sa inyo, baka maihingi kayo sa mga malalawlaw, butas-butas, at mga papapanginin yung mga karsunsilyo. Yung mga porontong mo na yun, ang mga tibak na amoy ebak. Aaliaso yan. Kaya sasabihin ko sa inyo, para mas maganda magkalabasan na nga lang ng baho dito eh. Teka, i-slow mo ah. Baka naman siguro baka magkalabasan lang ng baho nito. Alam mo, ang baho kasi, anong mo ba? Pinilit na itinago yan. Pilit din ang ating aso yan. Kaya kung ako sa inyo habang maaga pa, ayusin nyo na rin ang trato nyo sa mga lower ranks na yan, kagaya namin. At sa iba pa. Hindi lang hindi na sa akin. Kasi, unang-una, may takot ako sa ama. At syempre sa mga big boss natin. Pero kayo, sino ka? Sino ka? Para mandegrade ka ng kapwa mo, pare-pare sa naman tayo nagtatrabaho dito. Lahat tayo naglalagay na din ng pagkain sa lamesa. Ay wala, kahit kayo kahit nasabihin mong permanent ka o team leader ka o kahit ano pang mataas ang position mo, wala ka rin karapatan na i-degrade ang kapwa mo. At yung mga position na yan, mga titles na yan, hindi pwedeng maging lisensya yan. Kahit kailan hindi magiging lisensya para mga agrabyado ka ng kapwa mo. Agreed? Good. Kaya, sasabihin ko sa inyo, your fake honesty is matched only by your own supreme foolishness. If you can understand God's greatest plans, then you must be eliminated. Ulitin ko sa'yo, you are God's enemy. Kaaway ka ng Panginoon pagdali sa bagay na yan. So, ibig sabihin, ayusin mo rin ang trato mo sa mga kapwa mo. Yung sinasabi mong irerespeto. Hoy, alam mo, halos magkanda uba-ubaan ako, kaayoko sa'yo, kaabaw sa'yo, para lang irespeto ka, pero pinapakitaan mo, pakaalimos ka sa akin. Ano yan? Paninipsip na yan. Ano ako? Ikaw? Ha? Sampain kita eh. Ako, wag mo akong ginagawang tanga ah. Alam mo kung tutusin? Why don't you guys shut up already? Because you, demons, are making me look bad. Ayan. Alam mo kung tutusin, yung ginagawa mo na yan, are you enjoying this? You are already risking the entire operation. Sa lahat ng mga tao sa paligid na gusto mamuhay na maayos. Tanda mo, finding faults like this doesn't fund itself, you know. Pero kayo, mga puta lagis kayo, every one of you looks down on me. Your evil has claimed the lives of any good man. Not anymore. Kaya kapag lahat ng mga maling ginagawa mo sa abwa mo, i-take down mo na siguro bilang isang law na yan. Tanda mo. Pero pag ang karma sinigit ka na, sigurado, katakot-takot yan. Kaya eto ang huling mensahe ko sa inyo. Ayan. Karma says, ayan, no one is permanent. Everyone comes from the particular period of time. So enjoy that phase life and move on. Agreed? Good. So this has been the cruelty to individuals that have been tackled in this segment. So we have to end this vlog for now. This is Nino, a direct distributor of Lifestyles PH, a Denatured Alcohol Gun, and an airsoft enthusiast. Like, share, and subscribe sa lahat ng mga panibagong videos natin dito sa Nino's University Mate. Reviews, podcast, everything. Almost there, baka makabili din ako ng mga panibagong mga pellet dyan na i-upload natin, na i-review din natin.
Abangan natin yan. At syempre, lalo-lalo na lahat ng mga patimpala ko dito sa Ninja Silver Remix Season 1. So, sit back, relax, and enjoy the show. Until next time sa video na to. God bless. Hindi ko rin napansin eh. Dapat hindi ako naging manhid sa damdamin nyo. Hindi, okay lang sa amin. Wag mo na lang kaming intindihin. Kaya naman, baka gusto nyo nang gumanti sa akin ngayon. Yeah! Eto, libre-libre. Nakabaladra na mukha ko. Sige na, para naman matupad ang pangarap nyo. Promise, hindi ako gaganti.